Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa pag-update sa ongoing US Chess Championship. Round number 4 ang i-analyze natin ay sa bakbakan nila Wesley So and Super Grandmaster Grigory Oparin. Talagang ubusan ng lakas sa laban na ito. Papaano kayang nagkaubusan? Yan ang aalamin natin at sa end part po pakita ko sa inyong standing after round number 4. Ang ginawa ni Wesley nag D4, D5 si Oparin, C4, E6, approaching Queen's Gambit pero nag A6. May preparasyon kagad si Oparin ah. Ito kasing A6 ginagawa po yan. Ang gustong mangyari niyan ay kakapture yan sa C4 tapos susundan kagad ng B5 para hindi madaling mabawi ng white yung gambit sa C4. Mukhang alam talaga ni Wesley yung line na yan at hindi niya naisahan. Kinapture na yung C5. Pero may line naman na nag-E3. Ayun, para may depensa kagad yung pawn. Pero para malinis na, wala nang gulo-gulo. Kinapture na ni Wesley. Nag-Bishop F4, C5. Ayun. Aggressive talaga itong si Oparin, ano? At nag-E3 lang. Bakit hindi po kinapture ni Wesley yung pawn sa C5? Na yung pawn sa D5 hanging. Ito lang pala gagawin yan. Talaga palang ipapakain yan. Halimbawa, knight takes, magna-knight F6. Pag umatras, may Queen B6. Threat sa pawn F2, threat sa pawn B2. May laman pala yung gambit na yun sa D5, ano? At kung tatanggapin naman ang exchange capture, may threat sa bishop, tagos ang pressure sa F2, may threat sa B2, maraming problema. May karga. Yan ang tawag dyan. May laman yung pakain sa D5. At kung queen naman ang ipangka-capture dito, diretso queen B6, yun pa rin po. Double attack pa rin. O, di ba? May karga eh. O kaya pala nakita ni Wesley, nag-E3 lang siya. Solid lang sa D4. Knight C6, Knight GE2, develop, Knight F6, G3 para magwa-fianchetto, may target sa potential isolated pawn. Pagka nagkaroon na ng exchange dyan sa C5, pero inunahan ni Oparin, knight lang ang pinang-capture ni Wesley para masigurado niyang meron pa ring isolated na tatargetin mamaya kay Oparin. Bishop C5, kinapture na po yung knight at yan ang lumalabas na novelty. Dahil sa old line ay may tumira na ng knight B3 at may tumira ng bishop G2. Yan po ang old line. Okay, pero new line, kinapture ni Wesley, novelty, tuloy tayo. Castle, castle, at nag-bishop D6. Ayan. Ang nakikita ko po dito, bakit kinapture ni Wesley? Kasi yung C6 ay potential long-term target. Magurok C1 yan, ipe-pressure yung C-pawn hanggang sa mapabagsak hanggat maaari. Yun ang nakikita kong idea niya. Queen A4, sinimulan na yung pressure sa C6 at nag-rook B8. Pero nasa dugo yata talaga ni Oparin ang kumakounter talaga. Ayun, counter. Oh. At nag-B3, rook B4. Talagang pinapasubo talaga yung C6. Capturein mo na yan, West, nang makita mo ang gusto ko mangyari. Parang ganun eh. Kinapture nga ni Wesley, nag-rook B6. At sa sobrang tapang ni Wesley, talagang lalong nagsumuot sa loob. Queen A8. Yun nga lang, wala bang kulong yan? Kakatakot din eh, no? Ayan, Queen A8 at kumapture sa F4, E ang pinang-capture. Okay, E-pawn. Bakit kaya E-pawn? Okay. Kasi para sa akin, parang okay lang din yung G-takes. Ano ba meron dyan? Halos okay lang din naman. Pero itong E-pawn interesting. Nag-D4, Rook A D1 pin, at nag-Rook D6, Knight E4, capture, capture. Ayun. So, hindi rin makukulong talaga yung queen. At nag-D3. Okay. Rook D2 para pigilan yan kasi mananamantala yan. Pupush yan dito hanggang sa mapipilay ang galawan ng tore. So, Rook D2 para papatong sa D1 at hanggang sa mapabagsak ang pawn D3. Rook E8, Queen F3, Bishop F5, and H3 para with the idea to play G4 at nag G6. Okay. Queen D1, H5, and nag G4, takes, Bishop to C8, at nag-Queen to F3. Ayun, balik lang uli dyan para yung tore po ay ilalaan doon sa D1 square hanggang sa makuha yung pawn na yan. Queen D7, pinagpatong. Oo nga, may tempo attack. Oh. Rook D1, hindi na pinansin ni Wesley.
So, rook d8. Akala ko makikipagsabayan na si Oparin eh. Pero mas iningatan pa niya ang pawn sa d3 at nag-f5 na. Ito, napareact na talaga si Wesley. Capture and the queen to e3. Ano idea? Susundot ng check doon? Kumapture dyan at nag-bishop e4 para talagang makuha ang d3, queen e6. Ayun na. Okay, so yun ang plano. Takes. Okay, so maraming hataw na nangyari pero equal number of pawns. Queen f6 para hindi makacheck doon sa dulo at may mga idea rin to play queen a1 check. Nag b4, bishop e6, threat, a3, queen f4 at nag queen e3. Takes. Ayan. So ito po, endgame na usapan dito. May pawn sa a6 na po pwedeng targetin pero very easy for black to protect. Ayun, nag-bishop c8 para siguradong hindi na ititreat yan. Nag-a4 pero ang plano ni Wesley nagmamadali siya na magkaroon ng pass pawn hanggang sa ma-b7. Bishop d7 at nag-a5. Okay, kasi kung magbi-b5, ang ganda sana, no? Capture yung may mga push na ganun. Kaso ang problema, magbi-bishop c8 agad. Sakto pa rin ang panukat ni Oparin. Sukat na sukat niya. Kaya napareact dito ng a5 at nag-bishop c8. Bishop d3, king f8. Ayan, time na para i-activate yung king. b5, capture, king e7, a6, king d6, at nag-bishop to f1. Para pag a7, bishop b7 ang idea, bishop g2. Pero nag-king c7. On time talagang pasok na sa rule of square. Habol na habol talaga yung pass po ni Wesley. a7 at nag-bishop b7. Dito po kasi, kung ang gagawin dito ni Oparin ay king b7 para masabing kuhang-kuha na yung pawn, meron kasing bishop to a6, sacrifice. Doon makukompormiso. Pag kinapture ang bishop queen, obligadong capture na yung pawn. Capture, talo pang bigla ang black dito dahil babagsak din yung pawn and makukuha yung pawn at makakapromote yung e-pawn na yan. Okay? Kaya ginawa dito ay bishop to b7, nag-bishop g2. Naku, paano nga yan? Parang may problema dito ang black sukat na sukat. May ganon. Sukat na sukat. e4. Ayun, at okay. Yun, saktong-sakto. Sukat na sukat. Okay, yung nangyaring yan, madaling panoorin pero sigurado po, ubusan ng lakas hanggang sa huling patak. King at king na lang ang natira. Ubusan ng lakas talaga. Ayan po mga kamatsas. Okay? Ganun talaga, no? Malakas din talaga si Oparin. Yan po ay naging matunog nitong nakaraang mga World Cup. Ang dami ring pinatumba na higanting yan. Kaya, di ba nagka-problema sa Russia yung chess Russia sa FIDE, mga naglipatan ng federation. So itong si Oparin napalipat dito sa US, medyo napaganda yata yung kanyang estado ngayon. Ang daming nalilipatang ibang bansa pero maganda sa US kasi grabe ang suporta sa chess dyan Okay, ito po ang standing nila. Sino na ba ang nangunguna after round number 4? Nangunguna si Fabiano Caruana sa score na 3 points, Hans Smoke Niemann, Wesley So, Sevian, 2.5 points. Shankland, Wonder Liang, Gregory Oparin, 2 points. At Levon Aronian, Ray Robson, Dominguez, Christopher Yu, and Abhimanyu Mishra with 1.5 points. Okay, so yan po ang ating susubaybayan sa round number 5. At ang pairing nila sa round number 5, Hans Smoke Niemann versus Wesley So. Ayan na. Puti si Niemann, black si Wesley. Tingnan natin kung kaya bang tibagin ni Niemann yan. Levon Aronian versus Sam Shankland, Robson versus Dominguez, Mishra ang youngest GM, Wonder Liang, Christopher Yu versus Caruana, and Gregory Oparin versus Sam Sebian. So abangan po natin ang mga kaganapan pang mangyayari dito sa ongoing US Chess Championship na ating susubaybayan. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.